Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa napanood ko. So, ang title ng movie na to is Chasing Amy. Kasi lagi ko naririnig yan sa ah, video podcast ni Rolo Tomasi. Kasi yan yung Alpha Fox Beta Box Dynamics. So, meron ditong yung parang si Alisa. Siya yung babae na ah, mahal daw ni Holden. Si Holden na to is yung karakter na ginanapan ni Ben Affleck. So ito si Alisa, may nakaraan to. Nung kabataan niya, nakikipag-threesome siya. Tapos kung ano-ano mga posisyon. Tapos nakikipag-ons din. So nakikipag sex din siya sa mga iba't ibang lalaki nung kabataan niya. Tapos, um, nung tumanda na siya, parang nagkaroon na ng epiphany phase to si Alisa. So, ang nangyari sa kanya is nagtomboy siya. So, nagtomboy siya, tapos, na-meet niya to si Holden dahil sa parang, kasi si Holden tsaka yung kaibigan niya, may inaano sila na comics, parang ganun, pinoproduce or meron silang project. Tapos, doon nila nakilala dun sa parang presentation to si Alisa. So, nagkaroon ng 190s na love at first sight to si Holden. Tapos, nagpapanggap siya na maging friend. Kasi sabi nung ni Alisa na tomboy, friend lang yung turing sa kanya. Tapos, yun nga, siguro mga ilang weeks, months, ganyan, tinanggap niya na maging friends. Mag-friends sila. Tapos, sinabihan na siya nung kaibigan niya lalaki na ginagamit ka lang, na hindi mo naman talaga matitira yung babae. Which is yan yung lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? So, hindi na makatiis to si Holden. One time, nung gabi, kasama sila sa kotse. Nagtapat na to na gusto niya nga si Alisa. So, minode 1 niya na pero yung sa kanya, hindi about sex. Sinabi niya talaga na mahal niya talaga. Hindi niya na kaya maging friend. Gusto niya na i-upgrade sa next level. So, ang nangyari nun is, itong babae na to, syempre marami na siyang past trauma tsaka mga experiences. Sawa na siya dun sa lifestyle na ganun na makikipag-ons tsaka yung maraming body count. So, parang naiyak siya kasi may tumanggap pa sa kanya. Ang problema lang kasi sa babae is nagsinungaling siya. Kasi nga, tingin niya kay Holden is beta. Kasi nice guy finish last nga, 'di ba? So pagka epiphany phase na yung babae is yun na talaga yung tingin niya dun sa lalaki pang long term. So nabanggit ko na yan, alpha, short term, long term relationship, beta. So ito nakitaan niya ng beta to kasi tinanggap maging friend, 'di ba? Tapos nagtapat pa na mahal niya. So ang nangyari, parang nainis si Alisa tapos sinampal niya to si Holden na paano naman daw yung sarili niya na ganon. Kasi iniisip lang ni Holden yung sarili niya ng pagmamahal. Paano naman daw siya? Tomboy nga daw siya. Tapos sabay, so parang tingin ni Holden ni-reject siya, parang ganon. So umuwi na siya. Pagpasok niya sa kotse, biglang nagbago ng isip to si Alisa. So, hinalikan niya. Tapos ayun nga, nauwi na sa SEX. So, fast forward is itong kaibigan ni Holden dahil nga may nagshi-share sila sa sa project nila para kumita ng pera. Dati pa niya tong kaibigan simula nung babata pa. Nag-research tong lalaki na to na dun sa history ng babae. Tapos sabay ayun, nalaman nga niya na gano'n na may nakaraan nga tong babae na to na nakikipag-threesome.
tapos nakikipag-ons. Tapos, hindi niya naman din mapakawalan yung babae kasi nga mahal na mahal niya 'di ba? Yun kasi yung brainwashing 'di ba? Tawag diyan one nighties pag wala ka ganong option is magkakaroon ka ng ganyan, parang love at first sight or one nighties. So, yan yung nangyari. Pero maganda naman talaga si Alisa, ah. Pero yun nga yung nangyari. Parang nice guy, finish last siya. Tapos may mga kaibigan siya. Biruin mo, halos lahat ng mga kaibigan niya, pinakilala niya yung girlfriend niya. Binanggit sa kaibigan. Tapos kilala ng mga kaibigan niya, ayan, yan yung tinira nung ganito, ganyan, ganyan. So, parang mahal niya nga yung babae, pero parang hindi niya tanggap yung nakaraan. Pero sooner or later, tinanggap na niya, pero may condition siya. Ginawa niya is, ah, um, nakapag-usap siya kay Alisa, tapos gusto niyang gawin yung threesome. So, dahil nga tapos na yung si Alisa dyan sa past niya, tapos na siya sa hope phase niya, gusto niya na serious relationship. Ayaw na niya yung mga iba-ibang posisyon, threesome, ganyan. So, sabi niya, sige, para matanggap ko na patas na ganun. Kasi syempre pag beta ka, syempre maiinggit ka dun sa mga nakaraan niya na ganun, nakikipag-ons. Tapos ikaw pinahirapan. Which is, dun yung pinagdaanan niya. Naging friends muna siya, di ba? Ng ilang buwan. Tapos di na siya nakatiis. Pinagtapat na niya na yung nararamdaman niya. So yun nga, sinama niya yung kaibigan niya. Na sabi, yung kaibigan niya, parang gusto naman din si Holden. So, ang mangyayari, magti-threesome sila. Magshi-share sila. Tapos parang hindi kaya ni Alisa yun. Kasi nga, tapos na nga siya sa hope phase, di ba? Serious na siya. So, mahal na mahal niya na rin talaga to si Holden. Kasi nga, pinaramdam sa kanya yung pagmamahal na parang deserve niya. Pero yun nga yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yung Epiphany Pace is serious din naman talaga yung babae dyan kasi nga nag-iba na siya ng priority at that time. So kahit i-polygraph mo yan, sabihin mo, mahal mo ba tong simp na beta na to? Sasabihin yan, iiyak pa yan, promise. Iiyak pa yan, promise. Sasabihin yan, totoo. Na mahal niya talaga. Yung Kasi nga, iba na yung priority niya. Hindi na niya, tapos na siya dun sa hope pace na yun. Kaso ang lugi dun, yung beta, yung nice guy finish last. Kasi, hindi niya magagawa yung mga experience na gusto niya dun sa babae na niya. Kasi nililimitahan siya dahil nga nagbago na raw siya. So, yun yun. Ganyan yung mga So, nagsiset sila ng rules sa mga beta male nga. Yan. Tapos sa mga alpha, yung mga pogi, nakikipag one night stand sila, threesome, mga ganyan. Pero sa beta, yung kinakategorize nila, nakikita nila na pang long term is yun nga, nililimitahan sila na ganun. So, yan nga yun. Na-experience ko yan sa dito sa latest na KFWB ko. Dahil nga 27 na siya last year. Last year pala, last year. So, parang nangyari is, ang ginagawa namin laging missionary lang kasi kaka-break niya lang ng sa ex niya. Tapos, puro ganun lang. Although sa akin niya binibigay yung SEX na part, as rebound lang pala ako. Tapos, may ini-entertain siya na iba. Yung ginagala siya, ini-entertain. Yun, hindi niya pinapagalaw yung lalaki niya yun. Ginagamit niya as entertainment. Sa akin siya nagpapagalaw, pero dun siya, nakikipag-entertain, punta sa mga beach kung ano-ano, ganyan. So, yun nga, nag-iba na siya ng priority. Hindi niya nga ako binibijay. Hindi niya rin ako inahalikan. Kasi pang special person lang din daw yun, sinabi niya. So, alam ko yan kasi promiscuous siya eh. So, ganun din naman ako. Actually, wala naman din akong judgment sa kanya eh. Kung ayaw niya, okay lang. Basta mapasok ko yung titi ko sa pepe niya. Yun yung mahalaga. Yun yung mahalaga sa akin. Nitong tumanda na ako. Parang ako rin, di ba? Nung kabataan ko, 20. So, dahil nga wild ka pa niyan kung ano ng posisyon, puputokan mo sa mukha, sa bibig. Ngayon matanda na ako, hindi ko na ginagawa yan. Simula pumatong ako ng 30.
parang mahalaga sa akin pasok na lang. So ganun din yung experience ni Alisa dun sa ano, nagbago na siya kasi matanda na siya eh. So may ipipan ni Pace na. Ang priority na ng mga matatanda is non-sexual companionship. Yun na yung mahalaga sa kanya pang long term. Ganun din naman sa Pogi, 'di ba? Yung mga kahit total alpha pa yan. Yung mga total alpha, oo, okay sa kanya nila yung SEX. Pero sooner or later, pagka nag-settle down din sila kagaya ni Carlo Aquino, yung mga nagpakasal na si Ian Lim, yung mga ganyan, is magbabago rin na naman talaga yan. Kasi ang priority na rin ng mga ganyan is non-sexual companionship. Yung kaya mong makausap at makita yung kapartner mo everyday. Everyday itong sinasabi natin, yun yung mahalaga sa non-sexual companionship. Kasi sasamahan mo yan hanggang pagtanda mo eh. So yun yung mahalaga. Yung SEX, magfe-fade din yan eh. Lalo na pagka tumanda ka na, pumatong ka ng 50, 40, 45 nga lang eh, magbabago na eh. Hindi ka na ganong tayong-tayo eh, or something. Pero yun nga yung sa palabas na yan. Para talagang, pag tumanda na talaga yung babae ko, kuwari 26 above na, nag-iiba na talaga sila ng priority. Tapos yung mga last na mga karelasyon nila, yun yung nice guy finish last. Ang problema kasi sa nice guy finish last is yung sexcapade na gusto mong gawin sa kapartner mo dahil nga trip mo is hindi mo magagawa. Pero hindi lahat yan. Meron din namang ibang babae na ah, nagawa na niya yan dati pero dahil gusto ka niya i-please para ma-retain ka, maging beta sim ka, pag simpan mo siya, it's talagang ibibigay rin naman niya. Hanggat may na-provide ka, ibibigay niya yan. Yan yung sinasabi natin transactional relationship. Pero merong iba talagang babae na boss babe talaga eh. Yung parang yung asawa nila binibigyan once a week lang. Tapos minsan pa nga twice a month eh. Nangyayari yan. Tapos nagrarason na lang yung babae na pagod, wala sa mood, ganyan, may regla, yung mga ganyan. Pero sa totoo, wala talaga siyang gana kasi nice guy finish last. Ang mahalaga sa kanya is non-sexual companionship. Nagbago na siya ng priority. Kaya nga, napansin ko to eh, pag mga matatanda yung mga nakaka-date ko, yun nga yung priority nila, non-sexual companionship. Tsaka pag tinitira mo sila, parang ano na rin talaga. Actually, siya na rin matanda na natira ko, 27. Missionary na lang gusto nila. Tapos dog style, panay ganun na lang yung ano. Hindi kagaya ng mga bata pa, 23, 25 pa baba is talagang kahit anong sexcapade na gusto mo, game na game talaga sila. Kasi matataas pa hormones niyan eh. Actually, kung pogi ka, mabilis mong mapasa yung ano eh. Mabilis mong matitempt yung mga bata pa eh. Kasi sa katrabaho ko ngayon, mga nagpapa-cute talaga tsaka kumukuha attention ko mga 21, 22. Mga fresh grad talaga. Sila talaga yung mga umano. Kasi alam ko na yan, nagdaan din naman ako niyan eh, ng ganyang edad eh. So matataas mga hormones na mga yan. So malilibog talaga yung mga ganyang age bracket. Tsaka hindi serious. Kaya nga pagka nagkaroon ako ng oras, imo-mode 1 ko tong dalawang 22 na anyos na katrabaho ko. Which is mas malaking chance kumpara dun sa minode 1 ko na isa na ang dami pang paik-ik-ik kasi nga matanda na, di ba? Tapos na siya sa pace na yun. So, yan nga yung sinasabi natin na ano, na yung hope pace ng babae tsaka hope pace ng lalaki is pareho lang. Actually, kung iisipin mo, majority ng babae nagbubuhay chad. 'Di ba chad lang nakakagawa nun? Parang promiscuous nung kabataan tapos papahuli nila, ide-delay nila. Babae ginagawa yan, majority pa nga eh. Kaso yun nga, pag naging 30 na sila, sure, meron pa rin naman makikipagrelasyon sa kanila. Kaso yung hindi talaga nila trip na pagtsatsagaan na lang nila. Kung kaya nilang pagtsagaan. Pero ngayon kasi dahil nagtatrabaho sila, no way. Hindi na sila bumibigay talaga sa gusto talaga nila, yung gusto na talaga nila. Or nagpo-pro na lang sila.
Gano'n na lang ginagawa nila kung nalilibugan sila. So, yun nga. Panoorin niyo yung palabas na yan. Mamumulat talaga kayo. Tapos, nung merong isang scene doon na kasi pinapamukha sa kanya na ni Holden na yung mga pinagagawa niya nung past. Sabi niya, inisip kasi nung lalaki na nagamit yung babae. Usually, ganun yung isip natin, di ba? Kuwari, tinira siya ng mga nakipag-threesome yung babae. Iniisip natin na nauto yung babae or ginamit. Ito yung specific na word ni Alisa, sabi niya, no, mali. Ginusto ko yun. Ako ang gumamit sa kanila dun sa dalawang tinira siya. Kasi nga malibog nga talaga yung babae. Sinabi ko na sa inyo yan, hindi naiiba yan sa 20 anyos na lalaki. So, yung lalaki at babae, maraming similarities yan. Pareho lang ng kalibugan. Pero, limited lang talaga yung binibigyan nila ng sex, which is dun talaga sa attracted sila. Hindi kagaya ng lalaki na kahit sino may butas dyan talagang titigasan. Pero yun nga, sabi niya Alisa, ginusto niya talaga yun. Actually, ako pa nga gumamit sa kanila. Kasi nga, nag-explore siya. Yun yung reason niya. Nag-explore siya at that time. Tapos sabay hindi niya pa naiisip yung love. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, ang dami kasi nagkakalat na red pill na sinasabi. Bago ibigay ng babae yung sex is kailangan emotionally attached or my love. No, hindi kagaya mo rin yan. Kung ikaw nakikipag one night stand ka na walang attachment, tsaka emotional, ganun din yung babae. Nagkakaroon lang ng emotional attachment pag may connection kayo. Meaning, parang may satisfactory sex, tsaka may friendship. Yun yung love formula. Which is, nag-agree ako dun sa sinabi ni Alan Roger Curry. Yun yung magkakaroon ka ng attached feeling. Kaya nga, kung makikipag-ons ka lang sa babae, is maganda is wag ka nang makipag-usap ng personal. Wag mo na kilalanin yung babae. Kasi ganun ako mga ka-FWB ko is, hindi ako nagtatanong ng personal nila, tsaka mga trip nila. Actually, kahit nga yung apelyido nila, tsaka pangalan nila, hindi ko minsan nga, tiningnan yung ID ko, sabi ko, hindi mo na kailangan malaman yan. Sabi yung ganun. Kasi ganun yun pagka ka-FWB, parang, since yun naman talaga pakay mo, is maging honest ka na lang talaga. Papayag naman sila kaysa yung bigyan mo siya ng ng anong tawag dito, ng second thought na mapupunta sa relationship, tapos sooner or later kakalas ka. Kaya mas maganda kung nakikipag FWB ka or one night stand is ganun lang, cut na agad. Wag ka na makikipag pillow talk or chat-chat tungkol sa personal business, trabaho, mga ganyan, future plans. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi magkaka-attach ka at yung babae. Kala mo babae lang attach. Hindi pati ikaw din ma-attach ka rin. Lalo na pag may nagsishare kayo ng bonding. Kaya nga paghabol mo lang talaga is FWB or ONS is talagang wag ka mag-i-invest gaano ng emosyon. Yun lang talaga pakakain nyo. Konting step. Pwede kayo mag-usap. Pag-usapan nyo is yung about sex, which is yun din yung ginagawa ko dati. Yung mga promiscuity na So, ganun din yung tingin niya sa'yo. Ganun din yung tingin ko sa kanya. So, pareho kaming promiscuous. Ganun yung tingin niya sa'yo. Ganun din yung tingin ko sa kanya. Na Pero merong iba nagkakadebulipan talaga. Yung iba nga nagpapakasal pa Na kahit mataas na body count ng babae. Pero, hindi ko rin naman basihan yan yung body count na na yan Kasi minsan, pagka gusto ka talaga ng babae, is parang same rin yung treatment niya dun sa mga naging nagustuhan niya nung nung mga naka-relasyon niya or naka-ons niya, ganyan. So, yun nga, panoorin niya yan, Chasing Amy. Red pill yan na may na na information.
na pag nakuha mo yung babae ng ipipani face or kupas na is magsiset siya ng rules kasi ikaw na yung nice guy finish last. Ito pa nga yung specific na sinabi niya, hindi ako mag-agree dyan sa threesome kasi hindi mo ako hoe. Biruin mo, yun yung sinabi niya, hindi daw siya yung hoe ni Holden. So nag-break sila nun dahil hindi na naging relasyon yun. Although may emotionally attached silang dalawa kasi nga pareho nilang love yung isa't isa. Yun nga lang, may nakaraan kasi yung babae. Tapos yung lalaki, magka-catch up pa lang. Gusto niya ma-experience yung mga dinidesire niya nung kagaya nung na-experience ng mga nakatira sa girlfriend niya is hindi pumayag. So actually medyo masakit sa lalaki yun pagka ganun, nice guy finish last ka kasi nililimitahan ka eh. Pero hindi ko sinasabi lahat ganun Meron din naman babae na pagbibigyan ka. Yun nga lang, medyo fake na. Kasi, ang pure kasi talaga yung bata pa talaga eh. Kasi, yan talaga yung pure talaga na, parang ikaw rin, nung kabataan mo, pure ka pa rin talaga na, wild ka. Tapos, ang libog-libog yung dalawa. Tapos, walang boundary. Parang alpha talaga kayong dalawa kumilos tsaka magsalita. Hindi kagaya pag matanda na is nagbabago na kasi ng priority. 'Di ba tumitino na yung babae at lalaki? Na ganun. Tumitino na kaya nag-iiba na ng priority. Kaya hindi na pumapayag sa mga ganyan-ganyan na threesome, kung ano-anong posisyon, puputok sa bibig or sa kung saan-saan man. Kagaya nga na sinampol ko kahit nga ako nung 20 ako ginagawa ko lahat yan. Pero nung nagpumatong akong 30, siguro nung 33 ako once lang doon sa mataba. Mataba rin. Pinutok sa bibig. After nun wala na puro belly na lang. Nakakatamad na rin kasi ma-old ka na, 'di ba? Ganon din si Alisa, 'di ba? Nagbago na siya ng priority. Hindi siya pumayag. Yun yung cause ng break nila na dahil lang sa ganun sa threesome. Gusto ni Holden ng threesome para patas. Hindi siya pinayagan ng babae kasi nga iba na yung priority. Although mahal niya talaga si Holden pero ang unfair kasi nun kasi parang tapos na siya dun sa experiences na ganun. Tapos si Holden is nice guy finish last. Actually, pag nakipagrelasyon ka talaga, talong-talo ka talaga sa babae kasi nga lahat ng terms and condition niya Biruin mo, si Holden gusto niya ma-experience yung threesome. Hindi pinagbigyan, 'di ba? Tapos sasabihin nyo, gatekeeper ng relasyon, lalaki. Hindi sinasabi nyo, hindi. Kahit pa alpha ka yung alpha nga gusto i-upgrade ng relasyon yung ONS or FWB. Hindi nga nila magawa kasi ayaw ng babae. Kasi gusto ng babae long term na beta kahit pag alpha ka, diba, kumare ONS gusto mo, gusto mo i-upgrade. Kung ayaw ng babae, wala rin. Kaya yung sinasabi ko pag relasyon, beta state talaga yan. Terms and condition ng oo nga, makakahit ka ng ONS. Yan yung frustration ng mga alpha Pag gusto na nila makipagrelasyon, is either yung babae, hindi nila nakikitaan na karelasyon, relationship type. Which is totoo naman, kasi nga nakipag-ONS or FWB, malamang, or yung iba pa doon, nag-cheat, diba? Malamang, hindi mo makikitaan din talaga yan na wifey material. Which is, mostly din naman na nakikipag-ONS tsaka FWB is promiscuous din naman talaga. Or babae na may tendency kasi hindi niya makontrol yung impulse niya. Your biological instinct niya hindi niya makontrol. Parang kayo, lalaki. Kayo ba nakakita kayo ng sexy o maputi, makinis, hindi ba kayo titigasan? Ganon din, biological instinct yan. Hindi mo rin makokontrol yan. Makokontrol mo na lang yan pag tumatanda ka na, 35 pataas. Kasi yung hormone mo bumababa na, tapos yung mga experiences mo tumitino ka na, 'di ba? Na ganun yung Tapos nag-iiba ka na rin ng priority kasi iniisip mo
hindi ka na bata, tumatanda ka na. Ganon din sa babae. Yun yung iniisip nila, hindi na kami bata, tumatanda na. Kaya nga magandang ano talaga is, kung may kipagrelasyon ka habang maaga pa bata pa kayo. Kasi yun yung ideal talaga na pang reproduction. Pareho pa kayong pure. Pareho pa kayong sabay na nag-grow. Tsaka hindi naman din ako naniniwala na may incommonality yung lalaki at babae sa gusto yung about sa gusto. Pero kung sa sex is common, similar lang. Similar na malibog at promiscuous yung lalaki at babae. Pero sa mga gusto is iba. Magkaiba. Kaya hindi na ako naniniwala na ganyan. Yung parang generational gap. Wala. Kahit pa 60 yung yung lalaki. Kahit pa 18 yung babae. Wala naman din talagang common yan. Kahit sabihin mong 18 yung babae, 25 lalaki, walang in common yan. Ang commonality na lang nila is sexual companionship. Pero yung non-sexual is wala talaga in common. Yung kaiba ng hilig. So, paano? Yun lang. Nagsiset sila ng rules sa mga pang long term, sa mga beta. Pero sa alpha, ons, lahat ng sexcapade, binibreak nila yung rules. Na sila pa nga yung pupunta sa lugar mo, kahit malayo ka, pupuntahan ka nila. Sila pa malilibre sa'yo, promise. Totoo yan, binibreak nila yung rules. Pagka gustong gusto ka talaga nila. So, paano yun lang? Peace.